Jesus. Jesus said sa verse 34, a new command. So command siya. Utos. A new command I give you. No? A new command I give you, love one another. Ayan. So iniwan ng Panginoon itong command na ito. So sa history po ng church, from that moment, 50 days magkakaroon ng church. Nag-iwan siya ng new command sa kanyang mga disciple. No? A new command I give you, love one another. No? So meaning, love is not optional sa mga Christian. No? It is not based on feelings. Ito po ay base doon sa obedience. Kasi it's a command. Yes. Ano? Kaya ito ay base sa obedience. No? True Christianity is demonstrated through love. Meron po kaming teacher dati sa DTS. Siya po ay kinuha na ng Panginoon. No, dati namin kasama dito, kasama namin na Pastor Yes, Pastor Nestic. Kami po ay nag-aaral ng mga modules ng DTS. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, love is the measurements of one's maturity. Malalaman mo raw yung maturity ng isang Kristiyano, masusubok mo yung maturity ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal. Doon po masusubok yung maturity ng isang Kristiyano. True love. Paano ka magmahal? No? Yan. Babalikan natin yan. Pangalawa, ayan. Tawag dito. Love must reflect the love of Christ. Ayan. Love must reflect the love of Christ. Kasi sabi ng Panginoon, as I have loved you. So nag-set ng standard ng Panginoon ngayon. Love one another as I have loved you. So yung pagmamahal mo sa katabi mo, pakitingin po ulit yung mga katabi mo. Yung pagmamahal mo sa katabi mo, ang standard, ang level ng pagmamahal mo sa Kanya, parang hindi makatingin si Kuya Ray kaya tinignan. Ang level ng pagmamahal mo sa Kanya ay kasing level ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Ang taas, no? Amen. Ang taas, no? Meron pong apat na, sa atin po, sa ating vocabulary, no, especially sa English vocabulary, and sa Tagalog vocabulary, marami po tayong mga words na hindi po kumpleto ang ating vocabulary words. Example, ang pinaka-kumpleto po, one of the most completed vocabulary words yun ay Greek. Ang New Testament po, ito po, ang original translation ng Old Testament ay Greek. Kasi most of the books of the New Testament ay sinulat ni Apostol Pablo na isang Grego o isang Greek. Now, kaya po, lahat ng klase ng like for example, love. Sa atin po, yung pagmamahal mo sa asawa mo, ang tawag dyan love. Ang pagmamahal mo sa kaibigan mo, ang tawag dyan love. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ang tawag natin love. Puro love. Pero sa Greek translation po, iba-iba ng level yan. Meron pong tinatawag na yung pagmamahal ng Panginoon sa tao, ang tawag niya ay agape, unconditional. Amen. Agape love. Ano? Ang pagmamahal naman natin sa ating kapwa, ang tawag po diyan ay phileo. Phileo. So ganung level. No, and then the rest naman is yung eros. No, it is like related to sa mag-asawa, no? And storge, ayan. Pero focus tayo dun sa dalawa, no? Yung pagmamahal sa kapwa, ang tawag po diyan ay phileo. No, kung titingnan mo po doon sa sa Bible, merong tinatawag na strong Bible with strong translation. Yung strong po, makikita mo doon yung original translation ng Bible. No? Kunyari, love. Katabi noon, merong link. Pag kinlik mo yung link, ang lalabas, agape. John 3:16, for God so loved the world. Sa tabi po ng love na yon, meron doong link. Pag kinlik mo, lalabas, agape. Ito pala is unconditional love. It is agape love. Nung tinignan ko po dito sa strong, yung meaning noong love, dito, nung sabi ng Panginoon, a new command I give you, as I have loved you. Agape. Kasi as I have loved you, pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya lang, doon sa dulo, you must love one another. Magmahalan daw tayo sa isa.
nung pinindot ko po yung love na yon, agape rin ang lumabas. Hindi siya phileo. Agape rin. Ibig sabihin, ang ine-expect ng Panginoon sa atin, the way Jesus loves us is the same way you love your brother and sister. Amen. Ganong standard din. Ano? Yan. So, agape din po siya. So, ito po yung love. His love is sacrificial. Ito ay yung agape ng Panginoong Hesus. Sacrificial, forgiving, patient, unconditional. Kasi binigay niya ang kanyang buhay. Now, so the standard of our love to one another, yung standard naman na gusto ng Panginoon sa pagmamahal natin sa isa't isa, agape rin. Nakalungkot, no? Kasi ang hirap, no? Ang hirap. Can you love your sisters and brothers in the same love that Christ given to us? The agape love? Sabi ng iba, madali. Alam mo kung bakit madali? Bigyan ko kayo ng example kung bakit sabi nila ay madali. Ito. Luke chapter 6 verses 32 to 33. Bakit madali? Sabi nila, if you love those who love you, ay madali, di ba? If you love those who love you, madali bang mahalin yung mga tao nagmamahal sa'yo? Madali, di ba? Love na love ni Ate Nelia si Kuya Ray. In return, love na love din ni Kuya Ray si Ate Nelia. Madali lang yun kasi they both feel the love. No? Kaya lang, sabi dito, what credit is that to you? Anong credit nun? Even sinners love those who love them. Eh yung mga sinner nga, love din nila yung love sila eh. Di ba? Yun daw imagine kinumpara ng Panginoon sa mga sinners yung ganyang klase ng love.